First time sa Double Wang sa Double B, makakapanayam natin ngayong umaga. Walang iba mga kapuso kundi ang Commandant ng Philippine Coast Guard, si Admiral Ronnie Hill Gavan. Sir, magandang umaga. Live kayo sa Double Wang sa Double B. Radyo na, TV pa. Good morning po. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Yes, sir. Maraming salamat po sa oras at pagpapaunlak ng interview na ito. Gusto lang po naming malaman kung ano yung preparasyon ng Philippine Coast Guard. Ngayong ito na yung pagsisimula ng sinasabing fishing ban o no trespassing rule ng China dyan po sa West Philippine Sea. Thank you po. Sa kautusan po ng ating Pangulo, President Ferdinand Marcos, amin pong pinaigting lalo yung ating mga pagpapatrolya. Unang-una po, wala pong basehan yung China. Yes, sir. O yung na maglabas po ng kautusan na yon, wala pong basehan sa batas. Kaya po ang pinag-utos sa amin ng ating Pangulo ay dapat walang ni isa mang mangingisda ang maapektuhan nun. Kaya sa this week, earlier this week, medyo nagsimula na po tayo. Yung mga distrito ng Coast Guard, yung naapektado ng kautusan na yan, yung nakaharap sa West Philippines, lahat po sila ay mayroon po tayong mga kautusan sa kanila na makipag-ugnayan sa mga fishing organization. Mas lalo nilang i-monitor yung movements ng mga fishermen natin at sagawa ng kung anumang arrangement ang mas nababagay sa mga lugar na yon upang sila ay lalong makapag-coordinate kagad ng mga fishermen kung mayroon man pong action na gagawin yung China. Ulitin ko lang po, wala pong basihan yung batas na yon, yung regulasyon na yun ng China, kaya dapat wag matakot yung ating mga mangingisda. Ang Philippine Coast Guard, kasama po natin yung Armed Forces of the Philippines, ang Bureau of Fisheries. Lahat po kami nagsama-sama upang maproteksyonan po lahat ng mangingisda natin. So nagdagdag po kayo ng inyong pera dyan sa teritoryo po natin sa karagatan? Opo, lagi naman po tayong nandun. Ang ginawa lang natin, nagdagdag pa po tayo at saka nagkaroon din ng special instructions yung mga tauhan natin kung ano yung gagawin nila. Kung sakali man pong may mangyaring gano'n. Pwede po bang malaman namin yun, Admiral, kung ano yung direktiba po ninyo, kung anong dapat di ba gawin, Weng, ng Philippine Coast Guard sakali na humantong sa pang-aaresto ng China doon sa ating mga mangingisda ang sitwasyon? Siguro yung mga operational matters atin na lang po muna. Yes, sir. Opo, pero kanina kausap namin ng isang grupo ng Pamalakaya, Sambales naman ang area ho nila. May sinasabi sila magkababatuhan ng mga impormasyon para ho magabayan ang ibang pamamangisda na kasama. Pero ang hiling nila, sana ho may tugon agad sa kanila kung sila may katatawag ng hingi ng ayuda. Oo. Meron bang somehow ay may makikita ba sila sa area kung saan sila pumapalawot na kahit papano masisilayan nila may Coast Guard na nagbabantay sa kanila? May units po tayo dyan sa area na yan ng Sambales. Kasi ito, paglilino natin alam niyo na ba kung saan area yung tinutukoy ho ng China na may fishing ban sila? Kasi may lumalabas na dito lang daw sila ata sa may norte. Ito na, kung saan sakop ay ang Scarborough Shoal lamang. Diyan sila manguhuli. Pwede bang makumpirma ho yun? Wala po tayong konfirmasyon sa kung ano pong specific na plano po ng China. Ngunit ang alam po natin kung saan po nangingisda yung ating mga mangingisda. So doon kayo magpoposte na mas maraming barko at tauhan, Admiral? Kasama po yun. Yung mga operational matters po, kung pwedeng amin na lang po. Yes, naintindihan po namin yun. Pero saan po, lugar na lang, Admiral, saan dapat mas bantayan ang mga mangingisda natin? Sa may Panatag Shoal ba yan? Saan po? Kasama po yan. Kasama po. Ano po yung protocol kung sakali, Admiral? Halimbawa, paano sila hihingi ng tulong sa inyo? Yung mga Coast Guard stations, yung Coast Guard detachments, pati po yung mga Coast Guard districts, may koordinasyon po sila sa mga organisasyon ng mangingisda. So meron na kayong... Yung mga mangingisda naman po natin kasi pag lumalaot po, dumadaan po yan sa mga
stations ng Coast Guard. Nag-clear po yan, so alam po namin kung saan po sila pupunta. Okay. Kakaruhin ko lang po na Yes, yung sir. karagatan po ay napakalawak. Yes, Yes. opo. So mayroon po tayong mga innovations na ginawa. Kung ano po yun, siguro po sa amin na lang po muna. Upang mas ma-maximize lang po natin kung ano man yung limitadong resources meron Okay. tayo. Basta Yes, sir. lahat to, Sama-sama po dito yung Opo. buong bansa. okay, Sama-sama po. pwede hong sabihin, secured ang lahat ng mga mangingisda ngayon hanggang sa mga susunod na 4 na buwan to Yes. na merong i-impose ng fishing ban. Hindi po natin masabing 100% na security. Wala pong ganon. Ang masasabi ko lang po, ginagawa po ng gobyerno ang lahat ng magagawa natin upang mapangalagaan natin ang ating mga mangingisda. Ang kautusan po sa amin ay gawin ang lahat na walang maapektuhan ng kautusan na ito. Malinaw na po yung line of communication, Admiral, sa pagitan po ng Coast Guard at saka noong mga grupo ng mga mangingisda. I mean, at any time, alam nila kung anong number o anong radyo ang tatawagan po nila. Yung radio, kung yung mangingisda po na yun ay sumusunod din sa regulasyon natin, alam po nila kung ano po yung mga tatawagan nilang number. Yun. Ang isang problema po namin ay yung mga mangingisda na sila po mismo ay hindi naman po sumusunod sa sariling regulasyon natin. Yun po ang magiging problema natin. Pero yung mga mangingisda na dati pang sumusunod na sa regulasyon, sa alituntunin ng paglalayag sa karagatan natin, alam po nila, sigurado ko pong alam nila kung ano po yung number, ano po yung channel, ang pwede po nilang tawagan. Pwede niyong linawin yung sabi niyong sumunod sa regulasyon. Ano yung mga regulasyon? May Pwede mga natin may mga mangingisda rin po kasing umaalis na hindi po nagpapaalam sa mga Coast Guard stations natin. Walang pasintabi, parang ganon, Admiral. Opo, kasi sila po ay nasa regulation po na yung mga pumapalaot ay dumadaan sa mga Coast Guard stations upang malaman po namin kung saan po sila pupunta. Kung yung kanila po ba mga bangka ay safe. Sa pamamagitan po kasi nun, mas lalo natin sanang napaplano kung paano sila proteksyonan. At saka yung mga gamit ba nila, dapat ba Yes. i-check yan ng Coast Guard na wala silang dalang anumang Kontrabando, di ba? or baka armas, ganyan? Kasama na po yun, pero yung primary po nun ay yung safety of life at sea. Yes. Oo. At saka mas mahirap siguro, Admiral, yung baka yung ang iniisip ko lang po, and you may correct me kung mali ako, na kung halimbawa yung hindi mga miyembro ng organisasyon ng mga mangingisda, yun yung baka hindi nila alam yung protocol, so larga lang sila ng larga. Kasi kung organisado, mas may koordinasyon sa gobyerno. Opo. Kaya po ang naging kautusan po natin sa ating mga distrito ay i-encourage yung mga fishermen na i-organize po mga sarili nila. Hindi po ito normal na panahon. Mas maganda po sigurong magsama-sama sila, magtulungan sila. It takes two to tango, di po ba sabi Totoo po nila. yan. Hindi naman po lahat ay iasa lang po natin sa gobyerno. Sila din po mismo, mayroon din silang responsibilidad na mas lalo po nilang mapangalagaan din sarili nila. Yes, Sama-sama po dapat lahat. Huwag Admiral, lang po iasa lahat sa gobyerno. Admiral, nabanggit nyo nga ng ilang beses na talagang hindi natin kinikilala itong imposisyon ng ban ng China dyan sa area natin. Meron ba sa inyong ang counterpart ng Coast Guard sa China? China Coast Guard, meron bang kahit papano may komunikasyon ba kayo with them? Nasagot ko na po yan nung araw. Opo, sige. Yun yung sa laman. Wala po kaming, yung atin pong kasunduan sa kanila nung araw ay paso na po. Wala po kaming, hindi po nabago yon. Hindi po na rin yun. So sa ngayon po, wala po kaming direct na communication sa kabila.
Okay. So paano, Admiral, kung halimbawa, alam natin na tensyonado po yung sitwasyon ngayon, hindi po ba? Sa pagbabantay po sa mga mangingisda sa karagatan ngayon, simula sa araw na ito, ano yung magiging rules of engagement? Yung pagharap ng Philippine Coast Guard sa mga Chinese Coast Guard sa gitna po ng karagatan. Lalong-lalo na po, Admiral, kung dumating sa punto na Na may hinuli sila. manghahabol na Oo. sila ng mga mangingisda. Kung wala tayong komunikasyon Yes. sa Coast Guard ng China. Mayroon namang komunikasyon yung ship-to-ship. Oho. Mayroon pong marine band radio na bukas po yan. Ayon po sa international regulations, lahat po ng barko ay mayroon po dapat marine band radio. Nakakausap natin sila doon. Ilang taon na rin tayong nakikipag engage sa kanila sa karagatan. Ang ibig ko pong sabihin, walang direct na komunikasyon. Lagi po kasing tinatanong sa amin kung mayroon po kaming hotline. Wala po kaming hotline sa kanila. Ngunit sa baba, nag-uusap ang mga barko. Kahit anong barko, anong mang nationality, lahat po yan mayroon pong radio. Yung dito naman po sa itaas, yung ating mga embassies ay nag-uusap-usap naman po yan sila, yung ating Department of Foreign Affairs, may kausap din po nila yung counterpart. Ang wala lang po sa ngayon ay yung Coast Guard to Coast Guard na direct communications. Wala po tayong ganun. So susugan ko na yung tanong ng partner ko, Shuey. Ito, yung oras na may nahuli ho sila, wala hong presensya ng Coast Guard doon, although nairadyo siguro somehow. Anong next step po natin doon? Pag may nahuli at Dinala na sa isinakay, kanila sa China o i-detain na. Oo, tapos yung kanilang vessel ay ayun, kasama, kinumpis ka. Anong next step po doon, Admiral? Mayroon pong iba-ibang arms ng gobyerno. Ang issue po na to ay hindi lang po operational. Mayroon din pong political, mayroon din pong other instruments yung gobyerno pwede pong gamitin upang ma-address po yung mga situation na yun. Okay, yung punto na yon, diplomasya na yon, diplomatic mechanism na yung gagana doon, Admiral, kapag meron na silang hawak na Pinoy fisherman. Ibang level na. Yes. Posible po yun, pero hindi po sa level ko ang pagsagot po Yes. niyan, ma'am. Alright, pero basta ang sa atin, ano man ang maging sitwasyon, kahit na nasa gitna ng binubomba tayo ng tubig, maximum tolerance tayo eh. Oo. So kahit sa ganitong sitwasyon, Admiral, maximum tolerance pa rin po ang papatupad natin. Opo, ang atin pong, ayon po sa kautusan ng ating Pangulo, ang kautusan ko sa lahat ng Coast Guard is to remain calm, dapat kalmado, dapat professional, at dapat determinado. Hindi po tayo bibigay, pero hindi po tayo magiging parang barbarian na hindi po susunod sa batas. Okay. Alright. Hindi, linawin ko lang ha. Yeah, go Hindi ahead. tayo bibigay, pero Admiral, if ever naman na may hinuli sila at nahabol naman ng Coast Guard, kumbaga malapit-lapit lang, meron pa, nandun pa ho sila, may engager ng mangyayari o talagang hayaan na lamang natin na sige, mahuli ho kayo, then punta na tayo sa ibang form of talks. Mayroon naman po tayong rules on the use of force. In place po yun. Siguro po kung ano po yung mga specific upang maging mas effective po, hayaan na lang po muna siguro nating sa atin na lang po muna. Okay. Alright. Admiral, Sige, nako, thank kami you. po'y marami kaming irerespeto doon sa inyong statement dahil naintindihan po namin na ito ay May mga operations na. operational, So, kailangan hindi nasusurog ang operasyon ng Coast Guard. But, for the meantime, kami po'y nagpapasalamat sa inyong oras. Good luck po sa ibong pwersa ng Coast Guard dahil mas nagiging tensyonado ang sitwasyon. Pero, lalo na po sa ating karagatan. Oo. Opo, ang last ko lang pong pakiusap, lahat po sana ay maging kalmado lang. Ginagawa po namin lahat upang mas lalong ma-preserve yung isang sitwasyon na mas lalong ma-enjoy ng taong bayan, ang West Philippine Sea. Alright. Yan. God bless Salamat. you, Admiral. Thank you po. Thank you, Admiral. Magandang umaga po. Thank you very much po, sir and ma'am. Thank po. you. Si Admiral Ronnie Hill Gavan, Oo. siyang commandant ng Philippine Coast Guard. Panalangin po natin ng Coast Guard.